Muling sumipa ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Dahil dito, pinag-aaralan ng pamahalaan ng mga hakbang para mabawasan ang epekto nito sa mga tsuper, pasahero, maging sa mga consumer. Nagbabalik si Clazel Cordelia. Panibagong serye na naman ng mga pag-atake ang pinakawala ng Amerika at Iran kasunod ng nabigong peace deal ng dalawang bansa. Ang epekto niyan, dagdag presyo sa produktong petrolyo matapos muling isara ng Iran ang Strait of Hormuz na isa sa mga pangunahing daanan ng langis. Ngayong araw, ipinatupad na ng mga kumpanya ng langis ang higit kumulang 2 hanggang halos 5 pisong aumento sa presyo ng diesel at gaas. Sa pool na naman dyan ng mga tsuper. Hindi na nga ako makapagpadala ng may sa asawa ko eh. Puro dati papadala ko ng 900, ngayon 600 na lang. Muling umapela ang grupong Pasang Mazda na ipatupad na ang pisong dagdag pasahe o provisional fare increase na una nang sinuspende noong Marso. Laki naman ng epekto po, laki ng bawas ng kita namin. Dapat po, kahit piso yan, makakadagdag din yan sa kita. Panawagan naman ng ilang pasahero. Wag po muna po. Katulad po sa akin, nag-commute lang po ako. Minsan po nag-short ako ng pamasahe. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-aralan ang panibagong epekto ng dagdag presyo sa produktong petrolyo. Ipinag-utos din ng presidente na balansehin ang posibleng epekto ng hirit na taas singil sa pasahe sa mga tsuper at consumer. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na tingnan ang mga tulong na maaring ibigay sa mga apektado ng mahal na presyo ng petrolyo. Kapag tumaas ang presyo ng pamasahe, definitely tataas din ang mga presyo ng ibang mga produkto. So, ang nais ng Pangulo ay walang maiwan, kailangang matulungan ng lahat sa tamang pamamaraan at sa balanseng pamamaraan. Taya ng Energy Department, posibleng sa katapusan pa ng 2026 maramdaman ang tuluyang paghupa sa presyo ng langis dahil sa pabago-bagong sitwasyon sa gitnang silangan. Clazel Cordelia para sa Bayan.